Pastor Bong, ay mayroon pong fundraising project at ito po ay sa pamamagitan ng musical play. Kaya salamat po. Ito po yung voluntary, yung pong mga ticket, voluntary po yan. At salamat na sa mga nag-avail na, mamaya na po yan, pag-pray po natin. Hindi lang po kabataan ang gaganap po dito. Ito po ay mix ng iba-ibang departamento. Kaya idalangin natin ang katagumpayan ng gawain ito. Amen? Kaya po may upuan dyan sa unahan. Pinalitan muna at yung ibang upuan natin nasa baba. At bago tayo magpatuloy, bago ko malimutan, ay bukas ay meron pong water baptism. Kaya yung mga gustong magpa-water baptize ay bukas po. Doon po gaganapin sa San Juan, diyan po sa may boundary, sa harap ng lupa ng Brother Richie at saka Sister Belinda, ay may, siyempre, dagat. Ay maganda po doon mag-water baptism. Kaya bukas, by 6:30, dapat narito na para sa orientation, at by 7 a.m., sabay-sabay po pupunta doon sa San Juan. Kaya yung driver ng van, sana available kayo kasi yun ang ating gagamitin sa mga pupunta sa water baptism. Yan po ay utos ng Panginoon sa mga sumasampalataya na kung may pagkakataon pa, malakas naman, ay sumunod tayo doon po sa atas na lahat ng sumampalataya ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bagamat hindi po yung nakapagligtas, pero yung naligtas, dapat magpabautismo. Kaya ako sinabi na habang may pagkakataon, yung pong naghihingalo na halimbawa, pinagsisinesyaran mo, tumanggap sa Panginoon, ayun gawin yung babautismuhan pa. Ay hindi na kasi wala nang pagkakataon. Pero kung may pagkakataon, lahat ng sumampalataya, tayo po ay sumunod sa utos ng Panginoon na magpabautismo sa tubig. At yun po, ipinapaabot din ang pasasalamat ng Iglesia ng Sorosoro sa pangunguna ni Pastor Michael at Teacher Cheryl sa kanilang nabili na sasakyang FX natin. Kaya wala na po dyan ang FX. At sa church po yan, gagamitin. Ayan po ay pinagbili lang sa mababang halaga na 50,000. At pangako nila sa buwan na ito ay mahustuhan yung kakulangan. Hallelujah. Nais natin na ito po ay maging daluyan ng pagpapala. Kaya po sabi nila, ipaabot sa iglesia ang kanilang taus-pusong pasasalamat. So kung dati po ay na-stuck dyan dahil may ban na tayo, ngayon po ang FX ay hiccup na. Marami na hong napupuntahan ngayon. Kaya purihin ang Diyos at masarap po maging channel of blessing. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga noong nakarang linggo, ay kung masagana-sagana din naman ay hinahamon natin na kung may mga kapatiran na talagang hinihipo ng Panginoon, bakit hindi? Na halimbawa lalapit, Pastor, ako na ang babayad ng tira para hindi na maging burden sa soro-soro. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen po? Kasi meron pa silang tira na 30,000. Nakapag-down lang sila ng 20,000. Hallelujah. Ang Diyos ang magpo-provide. At December na. Praise God. Habilis ng oras, habilis ng araw, habilis ng panahon. At maya-maya ay Pasko na at bagong taon na. At salamat sa Diyos. Bagamat i-welcome din mamaya, kaya salamat sa Diyos, gusto ko nang unahan. Welcome po kay Ate Tonya at saka kay Estoy. Yun, nasa likod. Galing Canada. Hallelujah. Welcome muli. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Kayo po ba'y nagagalak? Tayo nasa bahay ng Panginoon.
Laging may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang mensahe na pagbubulayan ay napakagandang talata. Marami po gustong-gusto itong mga verse na ito eh. No. For example, Philippians 4:19. Ano gayong Philippians 4:19? I can do, 4:13 pala yun. He will supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. Tama po? Yung Philippians 4:13 yan na I can do all things. Yung pang isa, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. At yung pinakahuli ay yung Psalm 37:4. Pagka nagkakabiglaan din, minsan ito rin ang minsan naririnig. Ano yung Psalm 37:4? Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sige nga, basahin natin sa Tagalog. Pasuyo, kung meron. Ayan, basahin natin ng sabay-sabay. Tayo po tumayo. Yung may kakayahan po tumayo. Ayan. Ganda po, buhat sa kayamanang di maubos. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, begin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Next verse, Matthew 6:33. Sabay-sabay muli. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Last verse. 1, 2, 3, begin. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tayo manalangin, makapangyarihang Diyos sa aming Ama. Magpakahayag po kayo ngayong umaga at tunay na maranasan ng iyong mga lingkod ang mga pagpapalang inihanda mo at nais mo na tanggapin, maranasan ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Ang pamagat ng mensahe na atin pong pagbubulayan ay kasarap pakinggan, ngunit pakalimiin muna. Masarap pakinggan, pero pakalimiin muna. Merong mga pagpapala, mga kapatid, na unconditional. Pero meron din po mga pagpapala na conditional. Amen po. Alam po ba ninyo, ang buhay natin ay pagpapala galing sa unconditional? Yung buhay po natin, yung physical na buhay, wala po ditong nag-request kay Lord na siya'y buhayin. Na isilang sa mundo na ito. Wala po. Kasi mula pa tayo sa wala. Pero binigyan ka ng buhay. Wala ka pang ginagawa, binigyan ka ng buhay. Masasabi natin, ito po ay grasya, grace ng Panginoon. Kaya nga kapag naisip mo, tinanggap mo ang katotohanan na ang buhay mo ay galing sa Panginoon, yung lahat ng accomplishments, lahat ng pwedeng ipagmalaki sa buhay na ito, dadalhin ka sa pagpapakumbaba. Dahil kung hindi ka binigyan ng buhay, hindi mo mararating ang iyong kinalalagyan ngayon. Amen po ba? Pangalawa, na unconditional na pagpapala, eternal life, spiritual life. Lagi pong binabanggit, tayo'y naligtas hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Naligtas po tayo dahil sa biyaya. Si Kristo po ang gumawa ng ating salvation. Siya ang tagapagligtas. Siya ang namatay sa krus. Kaya nga sabi ko nga kahapon sa pangangaral tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid,
Hindi siya namatay sa krus para bigyan lang tayo ng malapad na lupa dito sa mundo. Kasi namatay siya sa krus, meron ng mga nagmamay-ari ng lupa. Hindi ang purpose kaya namatay si Jesus sa krus ay magkaroon tayo ng malalaking bahay. Namatay si Jesus sa krus, meron ng mga tao malalaki ang bahay. Hindi namatay si Jesus sa krus para marami tayong kayamanan. Kasi meron ng mga mayayaman ng mga panahong iyon. E paano yung mga naghihirap? Alam po niyo, namatay si Jesus sa krus para bigyan tayo ng wala tayo. Ano yun? Yung wala sa atin dahil sa kasalanan, nalayo sa Diyos, spiritually dead. Ano ho? Kaya namatay siya sa krus, yung wala sa atin, bigyan tayo. At ginawa yon. Ang bawat sumampalataya na reconcile sa Ama, purihin ang Panginoon. Ginawa yan ng Panginoon. Yan po ay unconditional. Sabihin natin sa ating katabi, unconditional. The only condition to receive our salvation is by faith, but Jesus is the foundation of our salvation. Siya po ang tagapagligtas. Meron pong tinanong na asawang lalaki, anong trabaho ng iyong asawa? Oy, wala ga. Alam niyo yung mga full-time mom? What I mean, yung full-time mom ay, bagamat hindi naman nawawala ang pagiging full-time kung nagtatrabaho, pero ang sinasabi natin ay yung konsepto na, ano ga ang trabaho ng asawa mo? Ay wala ga. Hindi po walang trabaho ang mga asawang babae. Gigising yan ng maaga. Ano usually ang gising ng maaga? Lalo pag kami mga maliliit na anak. Anong oras ang gising ng mga karaniwang mga asawang babae? Alas 5 o minsan alas 4. Kung 8 hours sa pagtatrabaho, ay sabi nga ay, ay dapat urit na eh. Tapos na. Pagka yun, overtime na. Alam niyo, kung bibilangin, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Abay, urit na. Ay, bakit gaga hindi na kilos diyan? Abay, ako'y naka 8 oras na. Abay, pag may nakita na hugasin, pag may nakita na linisin, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, ay dadating pang eskwela. Nako, trabaho na naman. Alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Sabi, ikaw hindi patutulog. Abay, mayroon pang plantsahin din eh. Ala, ay tapos. Alam nyo, may pag-aaral, bakit ho ginagawa yan, nagagawa ng mga ina? Because of love. Dahil po sa pag-ibig. Kapag nilagyan ng kondisyon ang paglilingkod ng magulang, ng isang ina, pag nilagyan ng kondisyon ang anak, pag ikaw ay hindi umiyak, saka kita painumin ng gatas. Anak ko, hindi mo mapapainom ng gatas yan. Kasi yun nga ang senyales na kailangan mong siyang painumin ng gatas kasi iyak ng iyak. Totoo ba ito mga magulang? Hindi mo nilalagyan ng kondisyon bago mo ipagluto ang iyong high school students na mga anak? Kahit na sila ay ay ikaw ay sumunod muna at magbait bago kita ibili ng Jollibee. Bago ko iluto are, ay dapat ikay magbe-behave. Alam nyo, unconditional. Kahit na sutil ang anak, talagang pinagluluto. Di lalo naman yung mabait. Bakit? Yan po'y unconditional dahil po sa pag-ibig.
Pero hindi palaging ganon. Ito pong mga talata na ito na ating binasa, mga kapatid, huwag nating kalilimutan yung konteksto sa likod na ito. Paki-plus nga yung unang talata natin. Ayan. Ayan. Tingnan po ninyo. Napakagandang basahin, napakagandang bulayin. Ay dun pa lamang sa unang bahagi. Anong sabi? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Wow! Ay, kailan ka nabalita na naghirap ang Diyos? Kailan ka nabalita na wala munang lalapit at bankrupt? Wala muna. At talagang ubos na ubos na. Aba, yung ganamang 1 bilyon ang nalapit. May nahingi ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ay ubos na. Hindi po. Hindi po mauubos ang kayamanan ng Diyos. Buhat sa kayamanang hindi mauubos. Hindi mauubusan ng Diyos. Naalalaga ninyo po, yung pong balo na kinukuha yung 2 anak dahil malaki ang utang. Gagawing alipin ay lumapit sa lingkod ng Diyos. Naalala po ninyo yun. Kay Eliseo, ano ang sabi? Ano ang payo? Manghiram kayo ng lalagyan. Sa inyong mga kapitbahay, manghiram kayo. Ay, di yung naman mga anak ay nang hiram. Alam ninyo, yung kanilang natitirang langis. Yung natitirang langis. Yung mga lalagyang hiniram. Ala, pagkakapuno ng isang lalagyan, abot ang isang lalagyan, talagang ang langis ay tuloy, hanggang sa may lalagyan pa ka dyan. Ayan sabi na, ubos na, saka lang tumigil. Salang tumigil ang tulo ng langis ng lahat ng sisidlan ay napuno na. Hindi po nakadepende, sa dami ng sisidlan. Hindi. Talagang nakadepende po sa supply ng Panginoon. Kahit pag-aanong sisidlan ang ilagay, pupunuin at pupunuin ng ating Panginoon. Kasi ang supply ng Panginoon hindi mauubusan. Ay kaganda. Kapag lumapit ka sa Diyos, at naisip mo ito, walang ubos na kayamanan, hindi naghihikaos. Ay ako mapapahiya din Ay mabait ang Diyos, mapagmalasakit ang Panginoon, mayaman ang Diyos, gusto akong pagpalain. Ay masarap po yung pakinggan. Pero teka muna nga, ano ga ang nangyayari? Alam ga ninyo, binanggit po iyan doon po sa mga may malasakit sa misyon. Kaya nga ang unang puntos na gusto ko pong ibigay sa inyo bago nyo i-claim niyan, na buhat sa kayamanang hindi mauubos ay isusupply ang lahat ng ating pangangailangan kay Kristo Jesus. Ay ang tanong, handa ka hanggang sumuporta sa misyon? Ayun lang. Bakit to? Tingnan po ninyo, verse 10. Chapter 4, verse 10. Ayan. Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Ano pa? Tingnan po nyo, sa 14, yung malasakit nila sa lingkod ng Diyos, kay Pablo. 14 and 18. Ayan. Gayon man, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Yan. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Alam po ninyo, sabi po yung description sa 2 Corinthians chapter 8, ang description po noon
Some of them talagang mahirap, and yet nagpumilit sila na tumulong sa misyon. Yan po ang konteksto, mga kapatid. At ang purpose ni Apostle Paul, hindi lamang ang layunin ay tulungan siya magaanan. Alam po niyo, sa pamamagitan ng kanilang hakbang na may pananampalataya, ang sabi ni Paul, gusto ko pagpalain kayo, gantimpalaan kayo. Hindi po ang purpose ay magaanan siya. No, ang purpose pa rin ay magana. Kasi ang term na ginamit ng Panginoon, yung salitang account, business po ang terminology. Ano pong ibig sabihin ng business ang terminology? Yung pong paglagak ng buhay sa Panginoon at pagiging bahagi ng misyon ay para na naglagay ka ng pera sa bangko. Bakit ka lalagay ng pera sa bangko? Di ba may interest? Di ba? May interest po. Kapag ka inilagak mo sa bangko, may interest. Alam niyo, sinasabi ni Pablo, yung pagtulong sa misyon, sabi niya, nagiging mabangong samyong handog. Ito po ay thanksgiving offering sa Panginoon. Ito po ay nagiging mabangong samyo. Ibinigay sa misyon, pero ito'y handog sa Panginoon. Kaya walang kalugihan kapag tayo po ay naging bahagi ng misyon ng Panginoon. At kasunod po niyan, tingnan po ninyo, kasunod niyan, ito pong talatang ating napakasarap sa uluhin, napakasarap, ito po i-claim. Pakibalik doon sa sa talata. Tingnan po natin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Totoo po yan. Yun pong mga naging bahagi sa misyon ni Apostol Pablo, hindi po sila naghirap. Sapagkat alam natin, you cannot outgive God. Hindi mo maunahan ang Diyos sa pagbibigay. Kapag ka ikaw ay nagkaloob sa misyon, hindi ka nawawalan. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na siyang mag-supply ng lahat ng ating mga kailangan kasi nothing is impossible with God. Merong isang taga-Pasig, si Brother Ron, kausap namin ni Pastor James nung nag-graduation po dito. Di ba, Pastor James, kausap natin? Ano ating pinag-uusapan? Kapag may mission, may provision. Hallelujah. Pag may mission, may provision. Ang pinag-uusapan sa meeting, ito mga project, ito mga gastusin, saan kukunin? Wala pagbakita, magre-report si Sister Ninette, kulang sa amin pong pinag-uusapan. Pero pag dumating ang misyon, naroon ang pagbuhos ng pagpapala ng ating Panginoon. Kasi ang pangangailangan natin parang empty vessels, para mga lalagyang walang laman. Itong mga pangangailangan ito, pero sa pananampalataya at inilagak sa Panginoon, pagka may mission, may provision, ibinubuhos ng masagana ang langis ng provision ng ating dakilang Diyos. Oh, glory to God. Hallelujah. Kaya po, bago nyo i-claim yan, buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng aking kailangan. Ay kung hindi naman nasuporta sa mission, pero masayang kiniklaim yun, ay paano mangyayari? Kailangan po, may pinapagawa si Lord. Hakbangan natin sa pananampalataya. At mga kapatid ko sa Panginoon, salita po niya yan. Hindi niya gagawin. The Lord will supply all your needs. Pangalawa,
Yung talata 6:33. Ganda rin po nito. At marami din mayroong sa ulo dito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian. Seek ye first the kingdom of God. Ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito, maganda yung huli eh. Tingnan po ninyo. Sinabi ba, ibibigay ang ilan lang? Ibibigay niya sa inyo ang lahat. Oh. Lahat. Sa ibang salin pa nga eh, dinaragdag pa eh. At ang mga bagay ni Pawang idaragdag sa inyo. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Pero ang tanong, laan ka ba na di mabalisa? Kasi yung nauna, ang topic ay huwag mabalisa. Huwag mag-alinlangan. Ay yung nag-aalinlangan, gustong isupply ang lahat ng pangangailangan. Alinlangan naman ang alinlangan. Paano ka ngayon pagpapalain kung ikaw naman ay laging takot ng takot? Laging duda ng duda. Yan sabi ay, unahin muna ang kaharian ng Diyos. Unahin muna na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ka ng Diyos na lagi kang takot. Kalooban ka ng Diyos na lagi kang nag-aalala. Mga kapatid, hindi po yun kalooban ng Diyos. Katunayan, ang pag-aalala ay pagdideklara ng maliit na pagtingin mo sa iyong sarili. Alam po ba ninyo yun? Kapag mababa ang value, ang pananaw mo sa iyong sarili, mag-aalala ka. Pero pag mataas ang tingin mo, yung value mo, hindi pagmamataas po ang aking tinutukoy, yung value mo, yung halaga mo, makikita mo, hindi ka mag-aalala. Bakit? Kinumpare po eh. Kinumpare ang halaga natin sa mga ibon, sa mga bulaklak, kinumpare po. Sino po ang mas mahalaga sa harap ng Diyos? Ibon o ikaw at ako? Sino po ang mas mahalaga? Di ba tayo? So ang sinasabi ng Panginoon doon, ang mga ibon, inaalagaan ng Diyos, sinusupply ang kanilang pangangailangan, pero wala ka namang makikita ng ibon na nakatingala na lamang at ang palay at saka yung mga buto ay kusa na lamang silang naglalaglagan at ang mga ibon ay purong nakaganya. Nakagayon. Hindi po. Sila po, ang ibon po ay nagtatrabaho. Hello? Baka naman, ang ibon inaalagaan. Siguro yan. Puro mga nakatingala na lang ang mga ibon, mga agila, nakatingalang ganyan. Hindi po. Naghahanap po sila. Hello? Yung nag-aantay lamang ay yung pong mga sisiw. Yung wala pang kakayanan. Baka ako gagaya na lang sa ibon. Basta nakatingala. Para si Juan Tamad. Ako pinakapanood noon. Si Ninyo Mulak. Nung kami mga bata. Kami buong eskwela. Kami po pinagsini dyan sa Edna. Hindi alam yan ng mga kabataan ngayon. May Edna, may Uromar. Kami po ay nanood, tanda ko, Juan Tamad. Nakatingala sa bayabas. Hindi po ibig sabihin, nagtiwala ka sa Panginoon, wala ka nang gagawin. Hello? May ginagawa po ang ibon. Pero ang sinasabi po dito, kung ito pong mga ibon na maliit ang halaga ay pinagmamalasakitan ng Diyos, ikaw pa na nilikha ayon sa wangis niya. Hindi sinabi sa ibon, likhain natin ang ibon ayon sa ating wangis. Wala po sinabing ganon. Likhain natin ang mga kalabaw ayon sa ating wangis. Walang gayon. Sabi mo sa iyong katabi, walang gayon. Hindi sinabi, likhain natin ang mga isda ayon sa ating wangis. Walang ganon. Nag-iisa po. Tao lamang ang sinabi, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Alam po ba ninyo, sa harap ng Diyos, ikaw at ako ang pinakamahalaga. Pag nakita mo yung halaga mo, yung
yung value mo sa harap ng Diyos. Kapag nakita mo, mahalaga ako sa Panginoon, hindi ka matatakot, hindi ka mababalisa. Bakit? Mahalaga ka sa Panginoon. Hallelujah. Nababalisa tayo doon sa mga bagay na wala, hindi mo naisip, meron kang higit na mga mahalagang meron ka na, pero hinahanap mo yung iba. For example, nababalisa ka tungkol sa damit. Balisang-balisa ka sa damit. Kunyari, ano susuotin ko? Nako, may okasyon, wala akong susuotin. Pero pagka binuksan ng alin kaya din ang aking susuotin? Kadami. Nababalisa ka tungkol sa damit, pero merong mas mahalaga kaysa damit na meron ka na. Katawan. Alin na mas mahalaga? Katawan o damit? Siyempre katawan. Kasi kung walang katawan, walang dadamitan. Nababalisa ka tungkol sa pagkain, pero meron kang buhay. Nababalisa ka tungkol sa inumin, pero may buhay ka na. Alin mas mahalaga? Buhay o pagkain? Mahalaga ang buhay. Na-supply na yung higit na mahalaga na meron ka, ano pa? Yun pong susunod na kailangan nito. Kaya, bago mo i-claim yan, na lahat ng mga bagay na ito ay mga pawang idaragdag sa iyo, bago mo i-claim yun, magtiwala ka muna sa Panginoon. At wala pong nagtitiwala na magkasabay, takot at nag-aalala. Pinapawi ng pagtitiwala ang pag-aalala. Amen? Amen po? Pinapawi po. Once na ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ang ibibigay sa iyo ay kapayapaan, kagalakan. Bakit? Ibinigay mo na ito sa Panginoon. Hindi na ikaw, kundi ang Diyos ang gagawa sa kinatatakutan mo. Siya na, Panginoon, ikaw na ang aking pinagtitiwalaan at dun ka mapapanatag. Hindi ka na matatakot. Ang totoo niyan, kapag ka ikay laging balisa, laging takot, pakinggan ho ninyo ito, hindi po nakapagtataka, magiging sakitin ka. Kasi ang stress, pinagmumulan ng maraming sakit sa katawan. Ulitin ko po, yung stress, yung worry, yung takot, walang idudulot na maganda yan. Wala po. Ang katunayan, ang merong magandang dulot sa katawan ay kagalakan. The joy of the Lord is our strength. Amen? Mahusay daw ho sa buto. Yun pong pagiging masaya. A merry heart is like a medicine. Yung lagi kang masaya. Glory. Hallelujah. Amen? Yung laging nakangiti. Laging masaya. Kayo po ba'y masaya ngayon? Hallelujah. Kaya lang, huwag naman po tayo pagka naglalakad. Huwag naman gayon. Yan naman po kahit nasa sa loob mo yun Kasi, meron nga akong, ano ko yung ngiting yun? Alam naman pagka ngiti ay ngiting pilit. Halata din. Pero yung joy mo sa loob, yung pungiti mo, talagang nagliliwanag ka. Talagang nagsashine ang iyong buhay. At yun ay dahil sa kagalakan ni Kristo sa ating mga puso. Kaya bago mo i-claim na lahat ng mga bagay na ito idaragdag sa akin, hallelujah, idaragdag. Bago mo i-claim yun, magtiwala ka muna sa Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Amen? Balisang-balisa ka, tapos hindi dumating ang pagpapala. Ang Diyos pa ang masisisi. Nadi-disappoint? Condition nga Huwag ka nga mabalisa Bago ka pagpalain, bago idagdag,
Magtiwala sa Diyos. Amen. At makikita mo, aba nga naman, oy talagang tunay na tunay. Talagang grabe ka, Lord. Noong ako'y nagtiwala sa iyo, ay hindi ko maarok ng aking isipan itong ginawa mong himala sa aking buhay. Kasi tunay ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Hallelujah. O yan ha. Pangatlo and last. Ito, yung mga halimbawa, hoy, gusto ng tagumpay. Minsan nga ay nagagamit din ito sa panliligaw. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Eh, sino kang gusto mo diyan? Sino kang naaaying mo? Ay halimbawa ay sa kurso. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Oh, talagang kagaganda. Ibibigay ang nasa ng iyong puso. Eh kaso nga lang, meron nasa una. Ano sabi? Delight yourself to the Lord. Sa Tagalog, magpakaligaya sa Panginoon. Ay paano ka nangyayari? Ay nagpapakaligaya sa mundo. Pag gusto siya ipagpalain at ibigay ang nasa ng puso. Kaya ang tanong nga din kasi ang ibig sabihin na to delight in someone, sige nga, ayan, basahin na natin. 1, 2, 3, begin. To delight in someone, to experience great pleasure and joy in his or her presence. Yung kanyang great pleasure, yung kanyang kagalakan ay nasa presensya ni Lord. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya bago mo i-claim yan, ang tanong ay, how many minutes or hours have you spent in word and prayer? Ilang minuto? Ilan pong minuto, ilang oras? Nakakapagbasa ng Bible, baka hindi na kayo nagpapangitan ng Bible mo, 1 buwan na. Kailan mo uling itong binuklat? Ang presensya ng Panginoon ay naranasan sa Kanyang salita. Ito po ay Word of God. Amen po. Kailan huling mo nakausap si Lord? Pero claim na claim, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakaganda yung lahat ng nasa ng puso, pero nagpapakaligaya ka ba sa presensya ng Panginoon? Nagpapakaligaya ka ba sa Panginoon? O ibang kaligayahan ang hinahanap mo? Tapos kapag yung gusto niya hindi nangyari, ay nagmamaktol sa Panginoon. Alam niyo, kapag ikaw ay malapit sa presensya ng Panginoon, nagpapakaligaya ka sa presensya ng Diyos, hindi lamang yung gusto mo ang sinasabi sa iyo, sinasabi mo, yung gusto ni Lord, sinasabi din sa iyo, pinapahayag sa iyo. At kaya kapag ibinigay ng Panginoon sa iyo yung nais niya, at ito ang nilakaran mo, automatic. Automatic po yun. Ibibigay ng Panginoon yung nasa ng iyong puso. Tingnan po ninyo, binanggit po dito sa 7, tingnan po ninyo, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. See? Sa presence ni Lord. Sa Kanyang presensya. Kung saan ka nakatuon ng luba, yun ang pinakamahalaga sa iyo. Tingnan po ninyo si Martha at saka si Mary. Illustration, pasuyo. Ayan, very familiar na senaryo. Nung dumating ang ating Panginoon sa kanilang bahay, kaibigan po niyan. Si Martha, si Maria, si Lazaro. Yan po yung magkakapatid.
kaibigang matalik ng ating Panginoon, yung pagpunta ni Jesus, tingnan po niyo si Mary. Si Mary nakaupo, nakikinig. Si Martha, punta agad ng kusina. Siya ay nag-prepare. Talagang abalang-abala. Sabi pa nga ni Martha Panginoon, utusan mo nga yang si Maria na tulungan ako din. Hindi ako magkaintindihan din. Utusan ninyo. Ako'y tulungan din. Pero alam niyo, ang sinaway ng Panginoon, si Martha. Sabi, abalang-abalang ka sa maraming bagay, pero nalimutan mo ang higit na mahalaga. Ang higit na mahalaga, yung hindi mawawala, hindi kukunin. At yun ay pinili ni Maria mag-stay sa presence ng Panginoon. Alam niyo ngayon, sobrang abala ang mga tao. Ninanakaw ang ating time sa presensya ng Diyos. Ninanakaw po. Ang dami na mga nag-aalis ng ating time. Yung iniisip mo naman na hindi naman masama, no, wala namang masama dito sa aking ginagawa. Pero ang totoo niyan, marami tayong inuuna na nakaligtaan natin ang higit na mahalaga na dapat unahin ay ang ating Panginoon. Pero, ang sarap i-claim, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero mga kapatid, bago ka maging masaya doon sa sinasabi ng talata na ibibigay ang lahat ng ninanasa ng ating puso, may sinabi po doon sa una, magpakaligaya tayo sa presensya ng Panginoon. Magpakaligaya tayo sa presensya ng Panginoon at tiyak ko, higit pa sa ninanasa ng iyong puso, kahit hindi mo iniisip, ibibigay ng Panginoon na alam niya makabubuti sa iyo. Makabubuti sa atin. Amen po? Masarap pakinggan ang mga pagpapala na pwede nating tanggapin at maranasan. Ngunit huwag nating kalilimutan ang mga bagay sa likod na ito na ipinapagawa sa atin. Talagang upang atin talaga itong makamtan. Kaya yung pong Philippians 4:19, mula sa kayamanang di nauubos, isusupply ang lahat ng ating pangangailangan, start to get involved in mission. Mararanasan nyo ang masaganang supply ng Panginoon. Amen. Ang mission po, pwede humayo, pwede magkaloob, pwede manalangin. Lahat tayo, sama-sama sa mission. Mission po ito ni Lord. Hindi po atin to. Ito po ay mission ni Lord. May mga pangangailangan, pero ang Diyos ang siyang tutugon. For example na lamang pinag-uusapan ng board, yung papakainin natin. Ngayon pong sa December 14, ang inihahanda po, ipapak na pagkain ay nasa 550. Tama ba? 520. O, tanyo yan. Kung kami ay titingin doon po sa fund, baka sabihin, wag na. Wala tayo Pero, the Lord will provide. The Lord will provide. Kaya nga, pagkatapos ng meeting na yon, ay meron kaagad na nag-message na nagpadala ng provision. Pero marami pang mission, hindi sasapat. At tayo naniniwala, ang Diyos ang patuloy na magsusupply ng pangangailangan sa kanyang kapurihan. Amen po? Bago mo i-claim, lahat ng mga bagay na ito ipawang idaragdag, magtiwala sa Kanya. Wala hong imposible. Ang miracles po, hindi pang Old Testament times lamang. Ulitin ko po, ang miracles ay hindi pang lumang tipan lamang. Mga kapatid, hanggang ngayon, meron pong miracles ang Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Na ikwento ko na po dito, merong isang pastor, matandang pastor sa Laguna. Siya po nagkwento sa akin noon.
Wala talaga siyang pera. Totoo, wala talaga siya pera. Yun ang sabi niya sa akin. Ang hinilang lang niya, 50 pesos sa wallet. Pinagpag ang wallet, bumagsak ang 50 pesos. Totoo po yun. Yun ang patotoo. Buhay pa ho siya hanggang ngayon. No, nung isinare niya sa akin, kami ay nasa Laguna. Talagang wala siyang pera. Kailangan niya ng 50. Pinagpag niya, bumagsak 50 pesos. Sabi niya, sana 100 pala. Pero iba-iba ang galaw ng Diyos. Baka mamaya paglabas ninyo sa kwarto ninyo masubukan kaya, maipagpag. Ba't puro ID ito? Ang nagpapatakan. Mayroong galaw ang Panginoon sa bawat isa, sa iba-ibang kaparaanan, pero walang imposible sa Kanya. Gusto kong ibahagi itong aking isang sinulat. Maganda Sabi dito, worry does not accomplish anything. It accomplishes nothing. Wala pong mararating, wala pong magagawa. Manapay negatibong resulta nito sa ating buhay. So sa halip na gugulin natin ang ating buhay sa pagkabalisa, tayo po'y magtiwala sa Panginoon. Pagka ikay nagtiwala sa Panginoon, maya-maya na lamang, ikay kakanta, kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Si Matthew Henry, kung hindi ako nagkakamali, tama ba yung aking tama nga. Si Matthew Henry, siya po ay hindi nakatuon doon sa negatibong nangyayari sa buhay. Siya po'y ninakawan, si Matthew Henry. Ito ang kanyang sinabi. Puno pa rin ng pasasalamat. Salamat, kinuha ang aking pera, pero hindi ang buhay. Uwitan niyo yun. Ito pong si Matthew Henry, siya po ay author ng Bible commentary. Sikat na Bible scholar po ito, si Matthew Henry. Sabi niya, kinuha ang aking pera, pero hindi ang aking buhay. Konti lamang yung wallet niya, konti lamang at hindi ang lahat ng kanyang kayamanan. Tingnan nyo, nasili pa rin yung magandang bagay. Kinuha ang pera, pero hindi ang aking buhay. Kinuha ang bahagi, kasi hindi naman lahat. Kaya nga mayroon tayong kasabihan hindi man natin gusto, manakawan na, huwag lang masusunugan. Pero hindi natin gusto yon. Pero kung kukumpara mo, ang distraction, ang pinsala, mas matindi kapag nasunugan kaysa manakawan. Tama po. Kasi wala kang makikita. Naku, ninakaw ang aking bahay. Wala. Lalo kung bato yan, mahirap pong nakauwi ng bato na bahay. Pero pag nasunugan, talagang distraction ng grabe. Ito pang huli, sabi ni Matthew Henry, salamat sa Diyos. Ito maganda sa kanya sinabi. Salamat sa Diyos, ako ang ninakawan, hindi ako ang nagnakaw. Itan niyo yun? Ay, salamat, hindi ako ang nagnakaw, ako'y ninakawan.
Tanda ko, mga kabataan yata yung nag-ipon. Mga kabataan, na-burden siguro doon sa aking nangyari. Binigyan ako ng bagong wallet at nilagyan niya ng laman. O, ita niya yan. Praise God, nawala ang wallet. At ang ginawa ko na lang sa mga ID ko, siyempre, punta ako dito sa munisipyo. Ako po ay yung nagpagawa sa bugado ng affidavit of loss. Tapos yung mga ID ko naman, nabalik sa akin. So, nawala, nalungkot, pero hindi magdidwell sa kalungkutan. Kasi hindi yun ang katapusan. Meron at merong gagawin ang Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Mga kapatid, pag nag-worry ka, binababa mo yung value sa harap ng Diyos. Pero kapag nakita mo yung value mo sa harap ng Panginoon, tandaan po ninyo, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nagdadala ng katotohanan, mga kapatid. Mahalaga tayo sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya walang dahilan para ikay matakot, walang dahilan para ikay mabalisa, dahil laging mabuti ang Diyos. Laging mabuti ang Panginoon. Amen? Huwag kang mag-dwell doon sa mga negatibong nangyayari sa iyong buhay. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo ang iyong problema. Katunayan, nung sinabi ko, kalimutan ang problema, yung salitang problema, bigla mong naalala ang problema mo eh. Ang hirap, kalilimutan kong problema. Eh kaso ang problema mo eh, sakit ng tiyan. Paano mo malilimutan? Yes, nariyan ang pagsubok, nariyan ang problema. Tunay yan. Pero yung katotohanan na meron tayong mapagmalasakit na Diyos, mahabaging Diyos, makapangyarihan Diyos, kapag ka naisip mo yon, itiniwala mo sa Panginoon, kahit may problema, masasabi mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Awitin natin ito, kay buti-buti mo, Panginoon. So bago mo i-claim, and all these things shall be added unto you. Right now, put your hope, put your trust in God. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Kasi kung gusto mong ikay pagpalain, lalong gustong-gusto ni Lord na ikay i-bless. Nais niya yan. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng Lord, sa kahirapan at kalusugan, lagi kayong mabuti. May pagsubok man o wala, lagi kayong mabuti. Sa lahat ng sitwasyon, ikaw ay mabuti. Tulungan mo kami magtiwala sa inyo. Minsan pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Lord, sa lahat ng oras. Amen. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na saan. For the last time, pinupuri. Sabay-sabay, lahat na nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Glory. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago.
Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sapagkat merong kaming mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Salamat si Kristo ay nagmamalasakit sa bawat isa. Walang dahilan para kami matakot. Walang dahilan para kami mabalisa kung kasama namin ang manlilikha. Kung kasama namin ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Lord, hallelujah, tulungan mo kami na laging maging panatag sa iyong presensya. Ano man ang gawin ng kaaway, saan man sitwasyon kami dadalhin. Salamat o Diyos, hindi kayang limitahan ang kaya mong gawin. Lord, ano man ang kinababalisa ng iyong mga anak, ano man ang kanilang ikinatatakot, ipinag-aalala, Lord, dalangin ko o Diyos, na lahat ng ito'y mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapahayagan ng iyong pangako, Panginoon, ang iyong pangako na isusupply mo ang lahat ng aming pangangailangan. Na lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa amin. Lahat ng kailangan. Na ibibigay mo ang nasa ng aming mga puso. Subalit, Lord, tulungan mo kami na mauhaw palagi, manatili palagi sa iyong presensya. Ibalik ang alab na kami ay nagbubulay ng iyong mga salita. Ibalik ang alab na kami ay laging dumudulog at dumadalangin sa iyong harapan. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami na laging magpakaligaya sa presensya ng Panginoon. Hindi sa maraming mga bagay dito sa mundo, kundi ang kagalakan ay nasa presensya ng aming Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. Ito ang iyong kalooban ng iyong mga lingkod na naririto. Hindi aksidente, nagkasama-sama kami sa araw na ito. Kalooban mo na sila ay iyong nga pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Pero tulungan mo po kami na magawa namin ang iyong ipinapagawa sa amin. Sa tulong ng Banal na Espiritu, sa iyong biyaya, O Diyos, magawa namin ito at malakaran ang buhay na tunay na pinagpala. Salamat sa unconditional love. Salamat po sa patuloy na blessing na ninanais mo na patuloy naming maranasan. Maraming salamat sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa lahat ng ito, O Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng binigyan ng kagalakan at kapayapaan ng Panginoon ay nagsabi ng Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makakapuna. Praise God. Thank you po. Praise God. Tayo po ay dadako ngayon sa ating communion. Sa pagpira-piraso ng tinapay na tinatawag ding Santa Cena. Isa sa sakramentong iniwan ng Panginoon naganapin ng mga mananampalataya. Alalahanin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Hallelujah. At kapahayagan ng pangako ng Panginoon na isang araw siya'y muling magbabalik.
Hindi po literal na nagiging dugo, hindi naging literal na katawan, kundi ang mga bagay na ito, tinapay at katas ng ubas, ay simbolo lamang